Welcome sa bagong channel na Moving Universe. Ito po ang pinakauna kong video na ginawa. Ito po ay tungkol sa Great Pyramid of Egypt. Kasi ako mahilig ako sa archaeology. Tsaka ako sa hanap buhay ko po ay isa akong industrial refrigeration. Mekaniko po ako sa mga refrigeration plant. At sa napansin ko po, natuklasan ko na itong Great Pyramid of Egypt at saka itong steam jet refrigeration magkapareho ang function niya. Bale ito, refrigeration din ito, system. Kaya lang, ang pinagkaiba niya, itong steam jet ay gawa sa bakal. Ito naman ay na-operate siya, nag-function siya mga 90 to 95% gawa sa bato. Samantalang ito sa bakal. Pero pareho lang siya ang kanyang function. At ang iba pang kaibahan nila, itong steam jet refrigeration, nag-ooperate siya gamit ang kuryente at saka mga fuel. Samantalang itong pyramid, nag-ooperate siya sa pamagitan ng sa araw lang, sikat lang ng araw. Pero pareho sa function nila. At saka ibang kaibahan niya, ito tumatakbo ng may operator. Samantalang itong pyramid, tumatakbo siya continuously 24 hours kahit walang operator. Kasi natural siya, naka-built-in na talaga siya ang function niya. Na walang electrical, walang control device kundi lahat bato. So, nag-ooperate lang siya ng natural. Kaya matagal na panahon siya at ang kalaban lang niya dito, mapuputo lang ang operasyon niya kung may natural disaster, halimbawa pagbaha o di kaya lindol, yun, napuputo lang. Pero kung wala yung mga yan, regular siya nagpa-function siya ng continuous. Kahit sabihin pa natin ilang libong taon. Ito siyang steam jet refrigeration, ang pinaka-function niya, produkto niya, nagpa-produce siya mula sa steam, sa pamagitan ng steam, pwede siyang nag-produce siya ng chilled water, at saka pwede rin siyang gawing bomba sa tubig o di kaya sa mga industrial na gamit. Ito namang pyramid po, ganon din, makaka-function din siya ng bomba ng tubig, nakakabomba din siya ng tubig sa pamagitan ng jet niya, at saka nagpo-produce din siya ng chilled water. Kaya maraming gamit itong ang pyramid. Pwede itong sa mga irrigation kasi nagbubomba siya ng tubig, nagpo-produce din siya ng chilled water. Ito pong mga diagram na common nating makikita sa Google, sa internet. Ito po siyang pinaka-common na mga diagram ng pyramid. Dito, mahirapan tayong mag-intindi kung ano talaga ang purpose nito at saka ano talaga ito siya. Kung ano talaga ang gamit ng pyramid dahil kulang ito. Itong mga kulang. Merong isang parte ng pyramid na hindi nakalagay dito. Ito talaga ang tunay na diagram ng pyramid. Itong sa pinaka-common, pag hindi ito kasali ang outside pit. Ito, kung tinatawagin nila ay Osiris shaft. Ito nakalagay sa
labas ng pyramid. Marami ito, mga sabi nila 100 na higit na balon. At ang lalim niya ay 30 meters. Bali, hindi mo kung wala ito, kung hindi mo isali ito, hindi mo talaga maintindihan kung ano ang gamit nito. Pero kung isali mo yan, maintindihan mo dahil lahat ng major component ito, ano to siya? Ito dalawa. Ito yung mga diagram sa steam jet refrigeration. Pagka tinignan mo ito dito, at saka ito, pareho lang. Lahat ng mga major component nitong Great Pyramid of Egypt ay matatagpuan mo sa steam jet refrigeration. Ang pinagkaiba lang nila, kasi ang pangalan dito, katulad niyan, subterranean, ang counterpart niya dito, flash chamber. At ito, katulad nito, outside pit, ang counterpart niya ay boiler naman dito sa steam jet refrigeration. Ang pinagkaiba nila, itong outside pit, pinagana ng na powered by sunlight. Ito namang boiler, merong iba, gas, electrical, meron ding iba na fuel, gas fuel. Bago ko ibigay sa inyo ang bago ko ipaliwanag itong kung ano ang gamit nitong bawat component niya, meron mo na akong ibigay na halimbawa na sa maliliit na bagay. Kasi hindi lang ang ito may kapareho din, hindi lang steam jet refrigeration, meron din sa mga maliliit na component. Katulad nito, ito siya, maliliit na absorption refrigerator. Ito dati, common itong ginagamit noong panahon ng mga 1970s. Ang mga tindahan na wala pa ng kuryente, ito ang pinaglalagyan nila ng mga soft drinks, tsaka yung gumagawa sila ng ice candy at saka mga yelo dito. Pero magtataka ka, walang kuryente. Ang ginagamit nito ay kerosene o gas. Meron siyang mga mitsa, sinisindihan, nag-aapoy siya dito sa baba. Magtataka ka kung paano na nakaproduce ng yelo samantalang mainit man. At saka ito, diagram ito ng wood burning alternative refrigerator. Ito naman siya, nag-function ng katulad nito, kaya lang ang gamit niya, kahoy, mga firewood. Pero, nagpo-produce siya ng lamig. Ito din, pareho lang ito ng pyramid ng kisa. Ito naman, kaya lang ito, hindi gas, hindi rin firewood, kundi sunlight ang source niya. Siya ang nagpaano sa refrigerant niya. Tsaka ito, ang gamit nito, ammonia, ang refrigerant niya. Pero originally, nung naimbento ito, tubig talaga ang original. Sa process na lang, napansin nila na mas effective ang ammonia, kaya pinalitan, hindi na tubig ang ginagamit. Dito, ang ginagamit na refrigerant ay tubig talaga, pure na tubig. May konti dito sa brine sa gitna, may halong asin dito. Pero mainly tubig. Pareho silang makapag-produce ng lamig. Ito, saka itong absorption at saka yung pyramid. Pareho silang, ang function nila pareho. Dahil nga itong pyramid ay nagpo-produce ng lamig, katulad sa mga refrigerator ng bahay natin, kailangan sarado siya. Kailangan ma-minimize yung pagpasok ng mainit sa loob niya. Kaya nung araw, nung nag-operate pa ito,
ang talagang anyo niya ay ganito. Silyado siya, naka-kissing siya ng hindi nakakapasok ang hangin sa labas. Ito naman, ngayon ito na ang present niya na anyo. Pero meron pa dito sa dulo, meron pang kissing na natitira. Pero nung nag-function talaga ito, saradong-sarado dahil nga hindi kailangan na hindi makakapasok ang init. Hindi naman ibig sabihin na wala talagang init, pero ma-minimize yung pagpasok ng init. Katulad sa mga halimbawa yung mga shopping mall. Mapapansin mo, ang mga shopping mall, karamihan ang design parang kahon lang na walang bintana. Kasi para maiwasan ang pagpasok ng daming init o hangin. Kaya ganyan din yan ang niya, nakadesign na silyado. Katulad nito, ito yung natira dito sa baba ito ng pyramid. Ito siya, ang kissing na original niya. Meron pa makikita mo na sobra ang niya, sobrang dikit talaga na kahit yung isang buhok hindi mo maipasok diyan. Hindi magkasya diyan ang yung papel, pag pinasok hindi magkasya dahil sarado. Ito yung casing. At saka, dahil nga siya, malamig siya, hindi mo maiwasan, lalo na sa gabi, nagpapawis yung niya, yung ang dingding niya, halimbawa ganyan. Kaya siyempre nagpapawis. Ngayon magtutubig, bababa. Sa ngayon, ito siya, meron tayong nakikita na may gutter pala siya. Kaya may gutter pala. Ito siya, picture siya na gutter. Bale, ganito ang pyramid. Dito sa pinakababa, merong gutter. Parang alulod. Ito siya ngayon, makikita pa rin, hanggang ngayon makikita pa rin dyan sa baba ng pyramid, sa gilid. At saka, ito naman, sa top view. Kumbaga, tayo doon tayo sa ibabaw, ito yung pyramid sa baba. Ito kasi, ang nakapansin kasi nito dati, yung pilotong British daw, na habang nag-aeroplano siya, napansin niya na ang pyramid, hindi 4 na side lang. 8 palang side. Meron dito, ganyan. Ayan, napansin nila na meron siyang 8 sides. Itong 8 sides na ito, kasama yan sa design. Kasi, kung hindi siya gagawing 8 sides, oras na mababa ang pressure sa loob, pag tulog, may tendency na masisira siya kung hindi siya ganyan ang pagka-design. Ito, katulad din ito sa ito ang halimbawa ko. Ito siya ang bote ng Coke. Plastic. Ito, naka-design siya na katulad niyan para maging matibay. Oras na paglagay mo nito sa ref, bababa ang pressure niya, may tendency na kung hindi ganito ang pagka-design, mapipiyok siya. Hindi siya matibay, mapipiyok. Mayuyupi siya, lalo na kaunti lang ang laman. Ganon din ito. Kaya ito, kasama sa design niya na 8 sides. Pero kung nasa gitna tayo, hindi natin mapapansin yan. Ito kasi sa ibabaw mo makikita na 8 sides yan. At saka yung sa gilid, yun yung mga balon. Yung marami. Kaya itong pyramid, nakukomply niya talaga yung design ng isang cooling plant. Sa katulad dito na hindi siya mapapasukan ng makontrol niya ang pagpasok ng init sa loob,
At saka, hindi siya basta-basta masisira. Hindi siya basta-basta masisira dahil nakadesign yung casing niya sa kung ano man ang mangyayari. Halimbawa, nag-ooperate na. Pag nag-low pressure, ito ay nakadesign talaga na maiiwasan yung posibleng mangyari pag nag-ooperate na, nag-function siya ng continuous. Ito naman ngayon, papaliwanag natin ang cycle ng steam jet refrigeration. Kung yung itong sa modern, ito yung diagram ng modern steam jet refrigeration. At ipaliwanag natin na itong bawat component nitong pyramid nitong component sa pyramid, ang bawat component niya ay nagpa-function ng counterpart niya dito. Kung ano ang function dito sa mga pisa dito sa mga component dito sa steam jet refrigeration, pareho lang. Kaya umpisahan natin dito sa outside pit at saka yung sa steam boiler. Ito. Ang steam boiler, yan ang pinakaumpisa sa cycle ng steam jet. Itong boiler, ang function nito, meron to siyang burner. Ang burner niya, nag-i-induce ng heat, ng init doon sa sa tubig doon sa loob ng boiler. Pinainitan niya gamit ang fuel, ang mga gas fuel. Pinainitan niya para pag kumulo na, nagpo-produce ng steam. Ganun din dito sa pyramid. Dito sa labas ng pyramid, meron to siyang mga balon na kung tawagin ang tawag dyan nila, Osiris shaft. Doon sa shaft. Pero ito siya, malalim na balon ito. Malalim, mga 30 meters. Sa pinaka ilalim, merong tubig. Tapos sa dami niya, ito siya, pag nainitan siya ng araw at saka yung natural na init ng lupa, nagpo-produce siya ng vapor o yung singaw niya, marami. Ito siya, sa dami ng napoproduce na vapor steam, magpa-function siya katulad nito. Ito nakapag-produce ng steam, ito rin. Ang kaibahan nga lang, ito, araw ang nagbigay sa kanya ng energy na makapag-produce ng steam. Ito naman, fuel. Pero pareho siya nakapag-produce ng steam. Ang steam kasi, yun ang parang blood ng system. Siya ang nagbibigay ng fuel sa system. Parang dugo, kumbaga dugo, at ito naman ay parang mga puso ng kumbaga sa compressor. Puso siya na ang circulation niya, siya ang pinaka-sentro, pinaka-source ng refrigerant. Ngayon, ang kasunod nito, galing sa boiler, galing dito sa boiler, pupunta naman siya sa flush chamber. Dito sa pyramid, dito sa outside pit, kumbaga ito ang boiler niya, pupunta sa subterranean chamber. Dito, flush chamber. Itong subterranean
flush chamber, nagpa-function din ito na subterranean chamber, nagpa-function din ng flush chamber. Pareho siya ng function. Ito. Ito. Ang ano niya, ito yung diagram ng subterranean chamber. Ito yung nandun sa ilalim ng pyramid. Ito naman ang diagram sa bago na mga flush chamber, na mga modern, ganito. Ito naman yung diagram sa ngayon sa mga flush chamber na ito yung overview niya, kasama yung mga pyesa. Ito naman ang sa makikita mong drawing doon sa ilalim ng pyramid. Doon sa pinakababa ng subterranean chamber, merong tubig niyan siya doon. Kasi yung mga vapor dito sa ibabaw, pag may mabigat na tubig, hulog dyan. Bago yung steam na lang ang tutuloy sa susunod na component, yung mabibigat, hulog dyan. Ganon din dito sa modern. Ito modern. Akyat yung vapor, bababa yung mabibigat na tubig. Pero dito, ang vapor, pupunta na sa kasunod na component. Ang kasunod na component mula dito sa flush chamber o dito sa subterranean chamber, pupunta na to siya dito sa ejector. Ngayon ang ejector, itong kabuuhan nito, maliit nga lang itong ejector sa modern. Dito, nagpa-function siya na itong tatlo, malaki to. Pero, nagpa-function ng katulad nito. Dahil ang lahat ng component, niya, na nagbubuo niya, mga parts niya, mahanap mo dito. Katulad nito, itong mga nozzles, gas inlet, diffuser, yan, lahat mahahanap mo dito. Ang kaibahan lang, malalayo dito, tsaka malaki ito. Ito, ganito ang niya, function niya. Tayo. Ito siyang itong motive, dito, well, meron siyang nozzle. Ang takbo niya, nozzle siya, meron siyang diffuser. Dito, meron ding diffuser. Papunta doon. Tapos, ito siya, napapasukan to siya ng, biniblend niya ang vacuum. Dito rin, may tatakbo ito dito, vacuum. Isiparit ko ng paliwanag ito mamaya. Yeah, pero ang lahat ng component dito, mahahanap mo dito. Ang function niya dito, ang gamit nito, ay ang steam na tumatakbo galing dito, lalo niyang pinapalakas. Bali, pagdating dito, nagiging super steam siya dahil dito sa jet. Sa itong jet na component. Tapos, ito ngayon. Ito, masasabi natin na, kasi sa ngayon, wala na itong nasira na ang pyesa na yung pinaka-nozzle niya. Ito, makikita pa sa pyramid, yung katulad nito. Pero itong pinaka-nozzle, wala na, hindi na nakikita. Pero sa labas ng pyramid, merong na makikita mo na bato na ganito. Na ito, may butas dyan, pwedeng mag-function. Kaya kung nag-operate ito, pwedeng ito ang ginagamit diyan.
itong bato na yan. O may butas at saka tapered siya o gradual mula sa malaki hanggang papunta siya doon na kukumply niya ang function ito. Kung yan lalagay mo dito doon sa magpa-function siya ng so, yun. Tapos ito siya dito sa kanto pagpasok, dito nakalagay. Pagdating dito sa gitna, ito nagdi-diffuse yan. Meron yang butas, may yan dati may plug. May plug siya na bato. Ngayon tinulak dito ang bato nila sa gilid. Nagtataka sila, bakit may plug na bato, pero yung plug na bato may butas din. Ang purpose noon na bi-block ang bato tapos may butas na maliit ang bato kasi ang purpose nasa sakalin ang pressure, ang steam. Pagdating dito super na ang steam, paglabas niyan lalong lumalakas ang steam dito. Pero ang nagpapalakas niyan vacuum. Hinahaluan ng vacuum mula dito sa ibabaw. Ngayon, ang tanong, paano nakarating dito ang vacuum na ito, mayroon naman dito siyang plug na may mga harang dito na bato. Dito naman, mayroon ding bato na naka-plug dito. Yung mga makikita nyo naman sa YouTube yan, mga mayroon talaga dito, mga turista minsan nagbibideo sila, nakikita nila na may harang dito na bato, may harang din na bato. Paano nakarating ang naka-travel ang vacuum niya dito? Paano naka-induce dito paano nalagyan ng vacuum para lalakas ang pressure? Ito, nakakapasok ito dahil dito, ito yung plug. Takip ito, dito may takip. At saka itong sa baba, may takip din. Pero yung tao, yung nakikita mo, tumingin siya dyan sa butas. Meron yung butas, mula dyan, may bypass na butas. At saka dito butas, para yung vacuum dyan, at saka vacuum, konektado, nakakapasok dito ang vacuum. Kumbaga, makatulad dito, na yung high steam dito, napaparisan ng vacuum. Nagpa-function ito ng katulad nito sa ejector. Pareho ang function niya. Kaya lang, ito maliit, ito malaki, malayo. Pero, pareho ang function niya. Ito siya. Ganyan. Tapos itong gitna, dito, ito yung siyang, dito ang diffuser strut. Ito makikita mo ito ngayon sa mga diagram sa Google, makikita natin to sa internet. Ito siya, ito yung bato na dito nakaharang dati. Ngayon, ilang gawin nila, tinulak dito. Pero yung bato na flag, may butas. Ayun. Bali yung pressure na dito tumatakbo, patulad yan, yung pressure na pagdating dyan, nasasakal siya. Nung ang pressure niya, mula sa, napunta sa maliit na lugar. Kaya nag-high pressure siya dito. Paglabas niya, dito, super gas na siya. Super steam na bali. Dahil nasasakal. So, ang function nito, at saka ito, pareho. Ngayon, ang susunod naman natin na, ano pala ito? Itong, tinatawag nilang descending passage. At saka ito, mga passage daw. Pero sa totoo, hindi
sa tingin ko hindi passage hindi talaga passage ang tao diyan dahil ang tao na pumapasok diyan hindi makakatayo pag di yumuyuko. Ibig sabihin, itong daanan nito hindi nakadesinyo talaga sa tao. Kumbaga, ang termino nito sa modern ngayon, ang tawag niyan ducting. Yung duct na hangin lang ang papasok dyan. Or piping. Ngayon ang kasunod na na component itong dito sa banda ang kung sa kung sa modern refrigeration sa ang tawag diyan expansion valve. Ito siya. Expansion valve to siya. Sa ngayon, ang tawag dito. Ang tawag naman dito, kanto ito ng wheel shaft. Tawag nila dito, wheel shaft. Pero, ang function nito, expansion valve. Yan. Itong expansion valve, may kailangan nito may galing sa malalaking pressure, sinasakal pa uli. Dito, halimbawa, dito, super steam na siya. Yung steam dito, lalo pang lumakas. Pagdating dito, iniipit sa maliliit na butas. Naiipit siya sa maliliit na butas. Kaya lang ang piyesa na ngayon na ito wala na, nasira na siguro. Inano ng mga sinisira nila, kaya wala na ngayon, hindi mo na makikita. Pero sa gilid meron pa ka pang makikita na makikita na bato na may butas malapit sa gilid. Kaya, itong butas na ito, posible na ito yung expansion valve. Kasi kung ilalagay mo yan dyan sa, pag pinadaan mo doon ang steam dito, nagpa-function din ito ng expansion, nag-i-expand. Halimbawa, galing sa malaki na area, papasok dyan sa maliit, tapos iniipit mo dyan, paglabas doon, ang steam, bumubuka. At saka itong bato na ito, hindi basta-basta. Kasi yung makikita mo sa Google na matigas na bato na ito, mahirap tibagin, hindi ordinaryo. Ang bato na ito, kailangan matigas kasi naglalaro siya sa dalawang temperature. Sa kabila, superheat, mainit na mainit, tapos yung sa kabila din niya, malamig na malamig. Kasi dito, sa refrigeration, kung magpa-function ito, tumatakbo ng regular niya na operation. Dito, ang state ng refrigerant, steam. Pagpasok dito sa sa expansion valve, pagbuka doon, papasok siya doon, nagta-transform siya na nagiging ang pressure niya bababa. Kaya malamig siya dito sa kabila na init. Iisang bato. Kumbaga, ang bato na ito, sala sa lamig, sala sa init. Kasi sa kabila, mainit, sa kabila, malamig. Kaya hindi ordinaryong bato ito. Matigas. Kaya sabi ito si
Dr. Michelle Barsom, ang sabi niya, ang pyramid, merong dalawang klase ng bato. Merong bato na natural, meron ding bato na gawa. O baga, casting. Hindi ordinaryong bato, gawa ng tao. Kasi, merong mga component dyan sa pyramid na nagangailangan ng special na function. Katulad noon, kailangan ang bato na yon, itong bato na ito, kailangan niya na hindi siya nasisira sa sobrang lamig at saka sa sobrang init. Kaya yan, ito na bato ito, special to. Hindi yan ordinaryong bato. Sabi ni Dr. Barsom, na patunayan kasi niya na ang ibang portion sa pyramid, merong cast, gawa ng tao ang bato. Baga, tinimpla ang bato ba, ginawang pinalambot tapos pinatigas uli. Yun ang pinagtatapal sa casing sa pyramid kasi saradong-sarado, imposible na inaano lang yung chinichisel, kundi talagang casting talaga. Yan, napapatunayan niya yan. Pwedeng i-research nyo to sa internet, si Michelle Barsom. Pwede yan na i-ano nyo. Ngayon, pasok naman tayo dito sa pagmula dito sa expansion valve, dito na tayo sa Grand Gallery. Ang super steam na napapasok sa Grand Gallery, ayan, siya dito, papasok siya, ang steam. Ngayon ang steam, ito siya, nagfa-function siya ng katulad nito. Ito ang evaporator sa mga modern refrigeration natin. Evaporator. Ito siya, nagfa-function din siya ng evaporator kasi mula sa expansion valve, nag-i-expand ang refrigerant. Dito, nag-i-expand din ang refrigerant pagdating dito sa Grand Gallery. Yan, ganyan ang forma niya. Pagdating ng steam dito, nag-i-expand siya. Ang mangyari sa expand, pagka ang tubig, outside pressure, sa atmospheric pressure, nagbo-boil siya ng 100 degrees. Pero ang tubig, pag nasa below atmospheric pressure, nagbo-boil siya kahit ang temperature hindi pa nakarating sa 100 degrees. Kahit malamig ang tubig, pag ipinasok mo sa low pressure na area, kukulo din siya, yung nag-i-expand din siya. Ganyan ang nangyayari dito. Dahil sarado siya, tsaka sa setting niya, ang pressure niya dito, below sa, nagsa-cycle na siya, nag-ooperate na siya, gumagana na siya, ang pressure dito, nagiging below atmospheric. Kaya yung pressure, pagdating dito ng stem, naghihigop siya ng init, pero paakyat siya ang stem. Ang init, paakyat. Tendency naman talaga ng init na aakyat ang init. Kaya yung stem dito, aakyat. Paakyat doon ang stem. Pag-akyat doon ang stem, yung mga tubig na tatrap, baga ito yung view, papunta roon. Ang nag-picture nito, nasa ilalim, kumbaga nakatingala ka sa
sa sa mga bato. Dito baga ang nag-picture na dito, tapos ito yung nakikitang mga gilid-gilid. Ito yon. Ito yon. Ito yon. Ngayon kung makita, mapansin mo, ang bawat niya, ang bawat dulo ng bato, yung sa pinakaibaba niya, naka-curve, naka-concave. Mayroong kanal, kumbaga kanal, pero pag ganyan, pailalan, paano. Katulad nito, ganyan din ang forma. Ito siya, water eliminator ito. Drift eliminator. Pag ng tubig niyan, ng init, ang tubig, dyan, didikit dyan, mahuhulog. Hindi makadiretso ang tubig. Ganyan din ito. Sa ilalim yan, merong, ito, ganito ang forma niya. Dito, meron siyang curve. Dito, meron siyang curve. Kaya yung steam, pagdating dyan, na-trap, didikit dyan, mahulog, tubig, hulog, yun dito, hanggang kaunti na lang ang mag-steam na maakyat doon sa ibabaw. Pupunta doon ang steam, pero yung mga tubig na-eliminate. Ayan, na-eliminate. Kaya magtataka ka, ano ba ang purpose nito? Bakit kailangan ng i-concave ang ilalim nito? Kumbaga kung simpleng design lang yan, wala talagang purpose, hindi kailangan na gaganyanin na curve. Ito siya, natatrap ang tubig niya dito, katulad nito. Ito sa modern ito. Yan. Ito yung picture niya dito sa loob ito. Dito sa gilid. Yung steam niya, pagpasok dyan, ayun may mga watermarks pa. Tandaan na may tubig talaga yan dati. Pagkasabit ng tubig dyan, pagdikit ng tubig dyan, nahuhulog. Dito siya nahuhulog sa parang may kanal, may butas. Ito. Yan. Yan. Mga butas yan. Pagdikit ng tubig dito, huhulog siya dyan, May kanal, may parang drainage. Nahuhulog dito ang tubig. Yan. Papunta naman siya ang tubig na nahuhulog dyan, papunta ng Queen's Chamber. Dito sa Queen's Chamber, ang tubig na galing dyan, dito papasok. Kaya mapansin mo, kung makita mo yan lahat sa maraming meron yang Queen's Chamber na water line, yung palatandaan na nung araw yan, may tubig talaga siya. Kasi makikita mo na may tubig. Nung nag-operate pa ito, may linya dyan, palatandaan na dating may tubig ito. Ito. Merong nakapagsabi na, sabi niya, there's a good deal of crystallized salt on the inside of the coffer. Meron daw asin, sabi ni Flinders Petrie sa kanyang libro na The Pyramids and Temples of Giza. Tapos ito naman si Dr. Zahi Hawass. Ito si Dr. Hawass, siya ang kilala ito dahil siya ang pinaka-head sa
mga ano sa Egypt, sa mga Egyptologists, siya ang pinaka department na nakahawak dyan, siya ang head. Tapos siya mismo, kino-confirm niya, sabi niya, there had been a salt accumulation of about 1 centimeter thickness over the surfaces of the Queen's Chambers and the Grand Gallery. Sabi niya, the crystallized salts which covered the walls and the roof of this chamber were first removed by mechanical cleaning. Sabi ni Dr. Zahi Hawass. Sabi niya, dito daw sa Queen's Chamber, meron daw mga asin, at saka doon sa Grand Gallery, merong asin na deposit. Yun kasing asin, kailangan yun sa mga operasyon ng mga cold, katulad sa mga ice plant. Ang tawag dyan, brine solution, brine cooler. Ito parang brine cooler ito. Kailangan kasi na ang tubig dito may halong asin. Kasi ang freezing point ng asin, ang freezing point ng tubig ay 0. Pero ang tubig, pag hinaluan mo ng asin, kahit na reach na-attain na niya ang temperature na 0 o kahit below 0 pa, pagka may halong asin, liquid pa rin yan. Matagal yan nagsolid. Hindi basta-basta magiging yellow ang asin, ang tubig pag may halong yellow. Kaya yan ginagamit ng mga ice plant. Halimbawa, yung mga ice plant, yung ng ginagawang yellow, yung tinutubogan yan, may halong asin yan ang tubig, yung pinapalamig. Para hindi solid ang tubig na naggagawa ng yelo. Kaya kailangan may asin. Ganyan din dito. Kaya mayroon silang makikitang asin. Ang purpose ng asin, para hindi magsolid ang tubig dito. Kasi kung walang asin, sa sobrang lamig, magiging magiging solid. Kaya importante yung asin para hindi mag-solidify ang tubig dito. Kaya natural lang na merong asin na makikita dito sa ilalim ng pyramid. Kasi yun talagang purpose niyan. Haluan talaga ng asin. Tapos mula dito sa Queen's Chamber, ang pressure mula dito, ang high steam paakyat doon. Kahit malamig ito, ang lamig dito lang, ang init, papunta doon sa taas. Dito sa taas. Tapos, papunta sa King's Chamber. Ito yung King's Chamber. Ito din King's Chamber, meron ding mga water line. Palatandaan na may tubig ito dito na nakakarating dito sa ibabaw, may tubig. Ayan, may mga ebidensya ng tubig. Paano nakarating doon ang tubig sa ibabaw? Sa pamamagitan lang ng steam. Hindi man naakyat yan ang tubig doon, ng solid na tubig nang pumupunta doon. Kundi, nakapunta doon ang tubig, pamagitan na nagiging steam siya. Hindi solid, hindi talagang liquid na pumupunta dito. Steam siya na nakarating doon. Pagdating doon, na-eliminate ang tubig, natira ang tubig, ang init na lang ang lumalabas. Ganyan. Ito yung King's Chamber. Dito siya ito bale ang King's Chamber. Ito siya, ang steam na galing doon sa Grand Gallery, dito dumaan
papasok siya dito, ang steam. Pero hindi na dahil na-eliminita na doon sa Grand Gallery, medyo bawas na ang tubig. Kaunti na lang ang tubig dito na dala ng steam. Ang steam mismo, wala na, bawas na ang tubig. Pagdating dito, mapapansin nyo na rough ang mga bato na nilagay, mga beam. Rough siya. Kaya rough dahil naka-design talaga yan. Kasama sa design, dito sa baba malinis, sa kabila rough. Ang purpose niyan para huhulihin ang mga moisture sa steam. Kailangan didikit yan. Kaya rough at saka masikip. Ito siya, masisikip siya. Katulad dito sa itong mood na ng condenser. Kailangan kasi ilalagay mo siya sa masikip na tubo para mag-condense. Mag-condense siya. Dito rin, sinasadya na iipitin talaga siya para mag-high pressure siya. Ngayon, pag nag-high pressure siya, ang tubig niya didikit dito, mag-condense siya. Hihiwalay, bibitawan niya ang tubig. Tatakas ang init. Pag ditong high pressure, tatakas yung init, maiwan ang tubig. Kaya doon sa maiwan. Yun, magko-condensate siya bali dito. Kaya mayroong tubig. Pero ito, kung napapansin dito, siguro na nag-leak ito, kaya mayroong makikita dito na nasisira, nadaanan ng tubig. Dito nagtagas. So, mula doon sa parang pinaka-boiler ng pyramid, yung outside pit niya, mula doon ang steam nakarating dito sa King's Chamber na nagfa-function katulad nito. Na-condensate niya yung tubig. Kaya ang mga tubig na galing doon sa baba napunta dito siya pinakahuling destination. Ngayon ay tapon niya ang init, tubig na lang ang natira. Dito na yung ang produkto niya. Ito na yung tubig. Merong isa ditong part sa pyramid na kung tawagin ay antechamber. Yung mga turista, pag pumasok doon sa loob, aakyat sila dito sa Grand Gallery. Yan, pag pumasok sila dito, ito yon. Ito yung Grand Gallery, dito sila papasok sa yung tinatawag na antechamber. Dito yon. Ito ngayon yung, kumbaga, hindi kasama ito sa system. Pero, siya, parang control device ito siya. Pressure regulator. Pero sabi, kasi may mga merong ayon sa mga perspective nila, merong mga bato yan. Ito, na nakaharang. Merong mga bato. Ang sabi nila noon, na ito dahil harang para yung nililibing doon na hari daw, yung pero na lalibing, hindi basta mapasok ng mga magnanakaw, sabi nila. Pero, apat na bato na leaf ang ganito. Ito siya, galing to doon, na nailabas na lang sa pyramid, pero ito yung bato na yan. Diyan, ito debris yan na galing doon sa loob. Ang purpose daw nito, yun nga, pang-blocking sa tao. Pero para sa akin, hindi. Ito, para itong pressure regulator. Kumbaga, ang function nito,
Katulad nito. Siya ang nagre-regulate sa pressure. Para halimbawa, pag nag-low pressure kasi itong sa loob ng Grand Gallery, may tendency na masisira. Kaya kailangan kinokontrol ng pressure regulator. Halimbawa, pag sobrang mababa ang pressure, binabalikan siya ng init, pinapapasokan ng init para ma-equalize ang pressure. Kaya ito yung makikita mo sa internet, ito yung makikita mo na mga mga proposal nila na ganito daw yung forma. Yan. Dati daw, nung nag-function pa, ganito siya. Ako, naniwala ako na ganyan nga kasi meron naman kaya lang ang function nito pressure regulator. Ganyan siya. Ganyan siya. Ito yun siya. Kumbaga, nung nag-operate ito, ganyan. Ganyan yan siya. Ito yon. Sa loob yan. Sa likod niyan, ito. Ang gamit nitong mga leaf na ito ay ang pag-regulate sa pressure. Ngayon dito, mayroong mga bilog yan dyan. 1, 2, 3. Makikita mo yan doon sa loob. Pero, pag mag-search ka sa internet o wala ka lang talagang mabasa na description tungkol dito. Hindi kasali yan. Pero mapansin mo, meron yang mga butas na mayroong pasok naman na ibang bato sa loob. Ayan. Kaya, sa bilang refrigeration, masasabi ko, yan ay bahagi ng control device. Parang may piston. Ito yung bilog. Yan. Ito yon. Tapos yan ang piston. Tapos ito, naka-concave yan dyan. Oras na bababa ang pressure, hihilain niya ito. Hihilain. Pag hinihila niya paloob, aangatin niya ito. Pag inaangat niya, nagbubukas ito. Bubukas ito. Pag hindi naman kaya, uulit naman itong isa. Bubukas din. Pag hindi pa rin mag-equalize, sobra pa rin ang pagbaba ng pressure, ito na pangatlo. Kaya, parang pressure regulator talaga ito, para proteksyon na hindi susobra magbabakyong ng todo ang loob ng Grand Gallery. Meron akong hinanda dito, parang ganito yon. Ito yung isang bato na takip. Tapos ito namang number 2. Ito ang number 3 na leaf. Ito siya, permanenteng nakaangat ito. Sa regular na operasyon na tumatakbo ang pyramid, yung system ng pyramid, tumatakbo, ganito ang forma niya. Ito siya, laging bukas, nakaangat. Yan. Itong number 3, yan, nakababa siya lahat. Balikin yan. Sarado siya. Ngayon, halimbawa, nagkakaroon siya ng pagbaba ng pressure, ang protection niya, hihigupin niya paloob. Hihigupin niya ito paloob, aangatin niya ang number 1 na leaf, yung bato na harang. Pag inangat niya ang number 1, ito ang mangyayari. Ganyan. Angat ang number 1. Pag angat ng number 1, nagbubukas ito dito, papasok ang pressure mula sa King's Chamber,
papasok para bigyan siya ng konting init para tataas ang pressure dito para hindi masyadong vacuum. Ngayon, in kaso bababa pa rin ang pressure, todo baba ang pressure, itong pangalawa na ganito, hihigupin naman pa loob dahil sa baba ng pressure. Pag higop niya, hihilain ito number 2 ito, hihilain, iangat niya. Pag angat niya sa number 2, ganyan ang nangyayari. Pag angat ng number 2, yan, ang magbubukas dito, magbubukas ito dito sa baba ng 2/3. 2/3 ang bukas niya. Papasok ngayon ang init galing sa King's chamber para bigyan siya, para hindi siya magtulong vacuum. Ngayon, kung sakali, halimbawa, todo pa rin ang vacuum, kailangan pa rin niya ng init para mag-equalize. Itong pang-ibabaw na na button na ganito, ito makikita yan. Yan, bilog, tapos mayroong parang pusod-pusod na hihila naman yan, papasok. Dahil hinihigop ng pressure, ay vacuum nga. Pagpasok niyan, aangatin niya ang number 3. Doon. Pag akyat doon sa number 3, itong number 3, tataas. O yan. Pagtaas ng number 3, fully open na siya. In kaso. Pero, protection lang yan. Sa regular na na operation, talagang nakasira yan siya. Itong number 1 nakasara, nakababa. Itong number 2 nakababa. Ito ring number 3 nakababa din. Pareho yan siya nakababa. Ito protection lang para hindi masira siya itong pagka nagkakataon na sobra ang yung sobra ang baba ng pressure. Yan. So bale, ito at saka ito siya ang sa ngayon na yan, mga automatic, ayan. Ang function yan, katulad yan ito. Yan. At saka ito, pareho lang. Nagko-control yan siya sa pressure regulator, bale ito, pressure regulator. Ayan, moderno na yan. Ito lang, ayan, bakal, ito, gawa sa bato, pero pareho ang function niya. Nagre-regulate ng pressure. So, ito, pareho lang talaga. Ang kaibahan lang nila, dahil ito nga, pareho ang product nila, kaya lang ito napapatakbo ng iba-ibang materials. Ito bato lang talaga, at saka yan pwedeng hayaan, walang operator. Ito kailangan man nagbabantay yan, pwedeng magtakbo ng natural, pwedeng iwanan na pero ang product pareho. So balikan lang po ng konti. Dito sa outside feed, nagpo-produce siya ng steam sa pamagitan ng araw. Tapos yung steam na po-produce niya, nagpunta dito sa subterranean chamber. Pati yung ibang ganito, outside feed, marami ito, ina-accumulate dito. Tapos, yung steam, napupunta dito sa ejector. Dito sa ejector, ginagawa siyang high velocity steam. Nagpo-produce siyang high velocity. Super steam na siya, bale. Pupunta dito sa expansion valve. Pagdating dito sa expansion valve, paglabas niya, nag-i-expand yung steam. Ang nangyari, humihigop siya ng
init, naghihigop siya. Paghigop niya ng init, yung init na hinihigop niya, dagdag sa init, pupunta sa taas. Pero, yung ibang steam, ang ibang tubig na iiwan dito. Pagpunta ng pressure dito sa ibaba, lalo pa siyang kinocompress. Pag-compress dito, nako-condense yung ibang tubig, tapos yung init na itapon sa labas. Ang tubig, ang pinakaprodukto natin ay ang tubig. Pero hindi katulad sa mga ganito na nagsa-cycle. Ang tubig dito hindi na katulad sa steam refrigeration o ibang mga system sa ngayon na ibabalik pa ang refrigerant. Dito wala, hindi na binabalik kasi yun ang pinakaprodukto mo. Ang pinakaprodukto nitong pyramid system. Ang tubig nito hindi na babalik dito. Napunta na kung saan gagamitin. Opinion ko kung ano talaga ang meron akong opinion kung ano ang posible na gamit nito. Kasi alam natin na ito nagpo-produce ng lamig. Bali ito siya ay cooling machine din siya. Katulad nito, cooling machine siya. Ito rin cooling machine. Merong iba nagsasabi na ito daw ay libingan ng mga hari. Sa akin, posible yun. Totoo yun. Kasi, ang tao na, ang tao, ilalagay mo sa malamig, hindi naman talaga na sisira. Yung napipreserve siya. Kaya posible po na libingan yan. Katulad sa, kahit ngayon, yun sa cryogenic, yung tao, napipreserve, refrigerated, kumbaga, merong mga refrigerated caskets. Ito naman, pwede rin po na magiging libingan to na ang tao na lilibing dyan, hindi mami. Kundi, napipreserve lang talaga siya dahil sa lamig doon sa loob, sa chilled water niya. Meron din nagsabi na imbakan daw yan ang binhi nung araw. Posible din, dahil pag ilalagay mo dyan yung mga binhi, habang nag-ooperate yan, tapos doon mo nilagay sa tamang parte niyan na sa loob, hindi rin masisira ang binhi. So, posible din. Sabi ng iba naman na bomba ng tubig. Totoo yun. Totoo yun. Para sa akin, totoo yun na bomba talaga yun ng tubig. Kasi, ayan naman, mapatunayan naman natin. Meron naman mga ebidensya talaga na nakakarating sa ibabaw ang tubig. Kaya, bomba yan ng tubig. Kaya lang, ang pagdating sa tubig, ang bomba nandun sa grotto. Gumagamit siya ng jet na ang high pressure at saka low pressure gamit niya. Kaya na bomba din yan ng tubig. Tsaka, sa akin na opinion ko, ang lamig ng tubig ito, pwede rin sa gamit sa pag-process ng ginto. Ang ginto kasi, pwedeng mas madaling mahiwalay mo sa ibang chemical sa mercury kung gagamitan mo ng chilled water. Kaya pwede rin sa processing ng ginto, pwede rin nagagamit yan. Pwede rin sa irrigation, sa agricultural irrigation, dahil bomba nga yan ng tubig. Pwede rin ang chilled water, kung mayroon mang sa loob nito, kung mayroon mang mga chamber, mga compartment, pwede rin pasukan ng chilled water niya dito, pwede rin mag-function ito ng water chiller, pwede rin air conditioning yan, pwede rin aircon, yung katulad ng ginagamit sa mga mall, kasi nagpo-produce ito ng chilled water. Kaya, sa atin, parang hindi ito siguro hindi gaanong importante dito sa atin sa Pilipinas. Pero ang mga ganito, pag doon mo ilagay ito sa mga area na katulad ng Africa,
mapapakinabangan ito kasi pwede niyang magawa ng irrigation sa disyerto sa pamagitan nito na gagawa ng irrigation. Marami pa rin ang gamit nito. Kaya sa tingin ko, yung sa mga sinauna, yung nauna sa atin, high-tech din sila. Kasi may alam sila sa refrigeration at saka yung design nila talagang sophisticated. At saka autonomous. Nag-ooperate siya ng kusa. Wala na siyang pagkatapos ng belt, pwede na lang iwanan. Napaka-high-tech. Hindi basta matibay pa. Hindi basta-basta nasisira at saka maintenance free. Na ano lang, once natapos na yan, hayaan mo lang dyan, nag-ooperate na siya hanggang sa matagal na panahon. Kaya nung araw siguro, ganito yung tingnan, napakaganda ng lugar nila. Salamat po. Sana i-view nyo rin po yung susunod kong video. Yun naman po, i-explain ko yung lightning and rain o yung hailstorm. Doon may papaliwanag ko kung bakit ang yelo nag-yelo during sa hailstorm, bakit merong yelo at saka bakit nagsabay ang kidlat na napakainit at saka yung yelo na malamig, baga fire and ice, bakit sila nandun sa isang event o sa isang pangyayari, bakit merong ice, merong init. Ipapaliwanag ko sa video na yon kung ano ang dahilan at saka merong mga ebidensya talaga. So sana abangan nyo rin po yung video ko yon na gagawin susunod ng video na to. Sana i-subscribe nyo para ma-inform kayo pag natapos ng video na yun. Salamat po.